Ang pinakamura siguro, nasa 50, nasa range pa rin ng 50. Pero ang ordinary mamamayan, hindi umaabot na sa punto na hirap na sila makabili ng 1 kilo. Gawa nga na hindi naman nagbago ang minimum wage. Ang masakit niyan, yung pagsisinungaling na bahagi. Kasi parang sinabi nila, uy, biglang bumaba na daw ang inflation kasi bumaba ang presyo ng pagkain. Dito kasi sa Pilipinas, dalawa ang pagtulak ng presyo. Una sa krudo, pangalawa sa pagkain. Tayo yung ganon. Sa buong mundo, mataas ang presyo dahil may giyera sa Ukraine, mahal ang presyo ng petrolyo. Pero dito sa Pilipinas, mahal na nga yung petrolyo, mahal din yung pagkain. Hindi nga dapat umaabot sa punto na nagmamahal ang presyo ng pagkain dito sa Pilipinas dahil agricultural country tayo. Marami dating mga magsasaka. Marami ang nagtatanim. Dalawa nga ang sources natin ng yung primary agricultural land na nagpapakain sa Pilipinas, sa Mindanao at saka sa Central Luzon. Ang problema, hindi yung magsasaka. Ang problema natin, kinokontrol yung presyo ng mga middleman at ng mga importers. So ano nangyayari? Pagbenta ng magsasaka, halos palugi ang kanilang ani, ang kumikita middleman. Pagka mataas ang presyo ng pagkain, ang ginagawa naman ng gobyerno, mag-i-import. Pero minsan, dahil din sa sobrang patong ng mga importers, pagpasok ng pagkain dito, mahal pa rin. So, ibig sabihin, ang kumikita lang, yung nasa gitna, yung importer o yung middleman na bumibili ng bigas natin. Nakita na ng gobyerno, Presidente Marcos, bahagi ng kanyang kampanya at bahagi ng kanyang inaugural address, bahagi din ng SONA, na unang-unang SONA niya, nasasagutin daw ng gobyerno ngayon at aayusin ang tinatawag niyang supply and logistics system. Kailangan natin sagutin yung problema na napakamura paglabas ng ani. Pagka-ani ng magsasaka, napakamura ng benta nila. Pero pagdating sa merkado, napakamahal na. Kahit i-factor in nyo pa yung tracking, i-factor in nyo pa yung temporary storage niya, hindi pa rin kapanipaniwala yung laki ng pagkakaiba. So, sabi niya, ito ay kulang kasi ng storage systems at yun nga, paraan para maikabit natin yung magsasaka sa merkado. Okay, natuwa ako dun eh. Kasi, sa totoo lang, ang pinakamahihirap dito sa Pilipinas, mga magsasaka, mga mangingisda. Sila po naghahatid ng pagkain sa atin. Sila ang nagpo-produce ng pinakamahalagang commodity dito sa Pilipinas, pero sila po ang pinakahirap. At pag silang naghihirap, pati tayo naghihirap. Ganun lang kasimple yun. Pag nawalan ng magsasaka at imported lahat ng pagkain natin, kahit sabihin pa nila sa umpisa, mura yan. Pero pag umabot sa, let's say, magkaroon ng alitan, magkaroon ng giyera, magkaroon ng trade wars, ang daming pwedeng mangyari, mapuputol yung supply natin ng pagkain kung hindi tayo mismo ang gumagawa nun. So, pangunahing pangako nitong Pangulong to, aayusin niya yung supply and logistics system para mas ma-empower yung magsasaka. Ang magsasaka ngayon, imbis na kailangan niyang ibenta yung inani niya dahil baka mabulukan siya, kasi yun yung dahilan eh, mabubulukan siya, so mamadaliin sila ng mga middlemen. O kaya, dahil sa tindi ng hirap, uutang sila. Ang nagpapautang, yung middleman. Paglabas ng ani nila, presyo na lang ng inutang nila ang nagiging presyo ng ani. So, kailangan i-empower magsasaka.
Kailangan meron silang pagkakataon na makapag-imbak. Meron silang paglalagyan, let's say, ng palay, paglalagyan ng inani na gulay. Kaya nilang may panahon para mag-negotiate. Kaya lang, yan ang tila ngayon, magtatatlong taon na, 2 taon na, nakatatlong sona na si Presidente, wala pa siyang ginagawa tungkol doon. Ang dami-daming programa si Department of Agriculture. Dami talaga. Meron yan sa abono, meron yan sa mga tractors, meron yan sa lahat, from start to finish, semilya, lahat yan meron. Pero bakit naghihirap pa rin ang magsasaka? Isa lang sagot dyan, corruption. Sa totoo lang, kung titignan ninyo yung mga programa ng Department of Agriculture, ang dami dyan pinamimigay lang. O kaya, ang laki ng sustento, ang laki ng support sa fertilizers lang, sa abono lang. May voucher system. Di umano, ibibigyan daw ang mga magsasaka ng mga voucher. Pag sila ay bumili ng abono, may discount sila na malaki. Kaso, hindi lahat po nabibigyan ng abono. Hindi sila lahat nabibigyan ng voucher. Naliligaw kasi yung mga voucher. Hindi umaabot sa mga magsasaka. Pero, pag tinignan niyo yung records ng gobyerno, 100% na ipamigay yun. At 100% na isingil. So, minsan, sa ibang probinsya, success yung programa. Pero sa ibang probinsya naman hindi. So kahit sabihin pa natin na hindi binabawasan yung budget ng Department of Agriculture, hindi rin umaasenso. So anong ginawa ng gobyerno? Dahil daw mahal ang pagkain, nag-institute ng importation policy si Pangulo. Si Pangulo talaga, kasi executive order. Tinaasan niya, anilakihan niya, niliitan niya yung quotas. Ibig sabihin, mas marami pa ngayon may import. Nilakihan niya yung quotas. Kasi usually quota system yan. Para hindi masyadong malaki yung importation. Yung ibang quota, tinanggal na, katulad ng sa bigas. Pero sa iba, nilakihan na halos wala na tayong mararamdaman. Pwede ka na halos mag-import. Maraming ini-import, binabaan naman ang taripa. So, ibig sabihin, mas konti na yung kinikita ng gobyerno, pero mas malaki na yung ini-import. So, pagpasok ng agricultural products, mura na siya. Totoo yun, mas mura ng konti. Mas mura siya compared dun sa locally produced. So, ano nangyayari? Sino nalulugi? Hindi yung magsasaka, yun ang magpapalugi yung mga middleman. Yung ibang middleman, sila din yung importers. So, aabot tayo sa punto, kung hindi ititigil itong kabaliwang importation policy natin, baka gumising tayo minsan na halos lahat ng kinakain natin imported na. Tignan ninyo, mayroon tayong tinatawag na culturally related products. Patis, asin, bagoong, toyo. Tayo gumagawa nun. Dati. Ini-import na po natin ang karamihan na patis na binibenta sa grocery stores sa Vietnam. Pero tayo nag-invento ng patis. Ini-import na rin natin ang bagoong na nakabote. Ganun din po. Tayo nag-invento niyan. 90% ng asin na kinakain natin, na nilalagay natin, imported po yan. Pero di ba kaya nga may Pangasinan? Dahil yan po ang gawaan ng asin. Halos lahat ng probinsya, meron tayong tinatawag na heritage salt. Meron sa Ilocos, mayroon sa Visayas. Lahat yan, merong paraan para gumawa ng asin. Pero hindi tayo ang nakikinabang sa sarili nating salt makers. Kung kaya, sila din isa sa mga targeted na most impoverished group sa Pilipinas. Producers natin ng local salt kasi hindi nabibili.
Hindi nabibili kasi sabi nila, mahal daw. So nag-import tayo, 90%. Sipin nyo, kaya natin gawin yun, pero ini-import natin. Wala tayong kailangan idagdag, ha? Wala tayong kailangan equipment na i-import dyan. Wala tayong kailangang ingredients na idadagdag dyan. Lahat nandito. Ganun din sa patis, ganun din sa bagoong. Pero nilulugi natin sarili nating mamamayan dahil sa kahibangan ng importation policy ng gobyernong ito. Bukod pa doon, kung sabihin man nila matagal na yung problema na yun, ang ginagawa nila, ini-ignore nila yung problema hanggang sa lumala. Bakit nila gusto yung importation policy? Kasi kilala nila yung importers. So, banggitin na natin yung isang pangalan dyan, Michael Ma. Ganun din, magkakaibigan yan. Pati yung mga middlemen, magkakakilala yan. Sabihin na natin na ang smuggler, kapatid ng importer. So, kasi totoo, ang ibang importers, smugglers din. Yeah. Bakit? Paano ba tayo nag-i-import? Hindi na ganun kadali yung... paano ba tayo nagsasmuggle? Ang smuggling dati, di ba yung tago-tago ka, magbabagsak ka dun sa dagat, tapos kukunin mo ng ng lansya. Hindi na po ganun. Dumadaan sa customs sa mga smugglers natin. Hindi lang sila nagbabayad ng tamang taripa. Hindi sila nagbabayad ng tamang duties. So, sino ba ang pinaka-corrupt na ahensya na unang-unang nagkaroon ng balita ng corruption sa administrasyon ito? Ang balita nga, may isang presidential relative na hindi man siya kawani ng ahensya na yon, pero may opisina siya doon. Binabantayan niya na hindi mabukulan yung kanilang korupsyon. Sabi. Sipin mo, maganda pa yung opisina. Dahil pa yung mga yung mga nagtatrabaho doon. So para lang bantayan yung korupsyon nila, binigyan na ng opisina yung taong yun. Galing. Pagka pinaka-basic at isang pangunahing pangako ng presidente. Pero hindi natin masyadong konti ang aktivista. No? Yung smuggler ay nakatira na rin sa bahay na opisina ng magnanakaw. Ng mga magsasaka. May nagsasalita, yung Federation of Free Farmers. Pero dahil sila mismo ay magsasaka. Pero sino tumutulong sa kanila? Sino nagsasalita para sa kanila? Wala. Dahil busy tayo, pinapanood natin yung kadramahan sa Senado at saka sa Kongreso. Na nakikita natin yung harap-harapang paglalapastangan ng karapatan ng ordinaryong mamamayan o ng mga hindi nila kakampi. Sino ba doon? Sabihin na natin, ngayon, nasa balita, Attorney Harry Roque, hinahanap na daw ng Kongreso dahil aarestuhin siya for contempt. Kalawa kayong contempt. Una-una, hindi talaga pwede mag-warrant of arrest ang Kongreso. Hindi sila hukuman. Pwede sila mag-issue ng order or citation for contempt. Wala talaga silang power to detain. Pwede silang magpataw ng contempt. Pero kung magsalita mismo, minsan ang ating mga kagalang-galang na senador at kongresista, akala mo sila judge. Kulang na lang may gaben sila, di ba? Tapos kung magsalita, parang napakataas na opisyal. Tapos inuutos pa nila sa ordinaryong mamamayan na nagtitestigo sa kanila, resource persons, pipilitin nila na magsalita laban sa sarili nila. Violation of the right against self-incrimination. No person may be compelled to testify against himself. Pero yun po, anong ginawa nila kay Alice Go? Kampi mo nyo man o hindi, pinipilit siyang i-identify ang isang dokumento na di umano'y ipagpapatunay daw na hindi siya Filipino citizen. So, bakit kailangan marinig nila kay Alice? Bakit kailangan na pagtestiguhin siya? At all.
hinahanap nila, Pogo. Anong kinalaman ng citizenship ni Miss Alice, ni Mayor Alice, sa Pogo? Para lang ipakita na dahil in-chick siya, in-chick din ang Pogo, may kinalaman sila sa isa't isa. Umabot pa sa punto na pati boyfriend pinag-uusapan. Hindi ko kilala si Mayor Alice. Nagtataka lang ako, anong ibang ginawa nito para ganun ka siya pagkainitan ng mga ating magigiting na senador. Na willing sila na harap-harap ang pakita sa taong bayan na baliwala ang saligang batas natin dahil pagdating sa loob ng Senado, sila ang batas. Gusto nila umamin. Mayroon pang isang napakagalang na senador na sinasabi, nagsisinungaling ka, aminin mo kasi, ay hindi ka amin, sige pakulong kita sa Pasay City Jail. Gusto nila talaga dun sa pinakamaduming jail. Kala nila titiklop yung tao, buti hindi tumiklop. Kaya lang naging ganyan ang ating mga mambabatas. So, of course, matagal na meron silang power na ganyan. Nakita din natin kahit nung last administration, ginagawa ni na Senator Gordon yan. Andyan pa rin si Senator Risa. Pinakulong nila si Lincoln. Anong sabi ng Korte Suprema? Teka muna. Sabi ng Korte Suprema, dalawang klase kasi ang contempt. Yung role ng contempt bilang compulsory power. Pilitin ka. May contempt citation ka kung di ka pumunta after may summons ka. Pwede yun. Di ganyan. Kung nandun ka, tapos magulo ka, pwede kang i-cite in contempt. To compel you to behave in a certain way. Ngayon, mayroong contempt na penalty. Yan na yung pag kinukulong ka na. Pagka ganon, sabi ng Korte Suprema, kailangan ng due process. So, anong requirements ng due process? Bigyan sila ng pagkakataon magsalita at mag-explain. But at the same time, kailangan din ang nakikinig sa kanila ay fair and impartial. Allah, saan ka nakakitan? Fair and impartial na senador ngayon. O congressman. Tapos, tuwang-tuwa pa sila. Parang tuwang-tuwa sila dun sa kanilang kapangyarihan na pwede nilang ipadetain ang isang tao. Kahit sabihin na natin, hindi natin gusto yung activities ni Mayor Alice. Sa totoo lang, alam niyo ba nag-umpisa lahat yan? Wala siyang kaso. Pero ang trato sa kanya parang kriminal. Later on, milagro, meron na palang kaso. Inaresto siya doon sa Indonesia, wala pa yung kaso eh. So, yung pag-aresto sa kanya, questionable yun eh. Anong basis natin? So, ibig sabihin, pinapakita natin sa buong Pilipinas, sa ating mga kababayan, na tayong ordinaryong mamamayan, kailangan sumunod tayo sa batas. Pero, pag nasa loob ka ng Senado o Kongreso, hindi sila kailangan sumunod sa batas. Ang masama niyan, eto pa. Sige, sa Kongreso naman. Bawasan nila ng budget si Inday. Si VP Inday. Binawasan ng budget na ginagamit naman para sa serbisyo, tapos kung saan daw nila ibibigay, posibleng ayuda, posibleng ayuda talaga. Parang tuloy, napansin yung signature bags ng isang kongresista. Na yung isa naghahalaga ng 11 million. Yung isa sabihin na natin hindi, kalahati naman. Si 4 million, 5 million. Million gagastos ka sa bag. Yung relo, kinumpare nila yung relo ni Inday sa relo ni ni Congresswoman. 15,000. Okay, Inday, pero favorite niya na relo yun. Yamanin. Tapos magkano yung kay Congresswoman? Ang dami. Yamanin talaga si Kimbo, Ang mamahal relo pa lang, 4 million. Wow, yung mga relo. Paano kaya yaman ng ganon kung kongresista ka?
may batas. Dalawa yung pinag-aaralan ko kagabi. Yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officers. At saka yung Forfeiture Law. Na 1955 pinasa ng ating Philippine Congress. Salamat, Mac. Maraming salamat. Na kapag ang Manatan mo assets dyan mo, si Argo, ikaw na bahala. ang lifestyle mo, ay lampas-lampas sa kinikita mo, pwedeng kunin yung Babad excess. po kayo sa forum, napakaganda. Of course, liable ka pa rin for graft ha, pero hindi kailangan patunayan kung ninakaw mo yun o hindi. Enough na, pag sobra-sobra yung lifestyle mo, yung assets mo, sabihin na natin, let's say, ano ba yung, kongresista, 200,000 yata ang monthly ng congressman. 300 na ba sila? Imposible po ma'am, cabinet level yung 300 eh. Po? Kung 300,000 makakasama yung allowances. Salaries only. Kasi yung basic namin sa cabinet, 300,000. So, ang Congress, lower house nga eh. Gagalit na naman sila sa akin. Awagin na naman ako. Wala nang trabaho na mawawala sa akin, so hindi ko alam kung anong kukunin nila. So, let's say 200,000 naman. Sige, lagyan na natin salaries, 250,000 naman. Pero, sige, magkano yan in 1 year? Pero ang mga anak mo, nag-aaral abroad. Hindi naman sila scholar. So, let's say, magkano na ba ngayon? Pag State University, yung anak ko kasi scholar doon sa California. So, ang dapat binabayad yata niya na something like 3,000 plus per quarter kasi resident siya. Pero kung kunwari doon, ay 7,000. Doon sa mga Ivy Leagues, nasa ilang digits na yan. Per semester yan. Sabihin na natin, pinakamura, $10,000 per semester. Maa-afford ba yan ng isang taong nasa 250,000 naman? Sabihin na natin, dalawa silang kawani ng gobyerno at parehong 250,000. 500,000 a month. Yes po, Ma'am Casey. Pangalawang event po ito. Isa pa lang anak yung kanina nasa Club Pilipino. Ngayon po, nandito po tayo sa Malasyong bahay. Quezon Avenue. Yung mga napakamahaling sasakyan. Kanina grupo po yung mga ng iba't ibang signature sector. bags May and business shoes. sector, may urban sector, Magkano na may yun? labor sector. Ito po ay Diba? Ma'am Gusto Casey. mo makita, sana bahay sa Paris. Ayan. Mismo Religious pa po, naman dun sa religious. mahal na area. Pero yun yung parang Beverly Hills nila. Ayun. Kakaiba. Ang galing, Paano kaya nangyari yun? Yes, Sarah Purpose. So, meron tayong mga tao na kung umasta, parang Diyos. Exempt sila. At pag tinanong mo kung saan nanggaling yung kanilang pera, galit pa sila. Diba? Walang doon. Ang bilis pa mag-threaten. May mga vloggers, hindi na lang sila kumikibo, na kinasuhan ng mga kongresista ng libel. Dahil sinabi mahal at parang tila kurakot. Pwede yun hindi yun libel. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang presumption dun sa 1955 na batas on forfeiture. Kasi kung ito nga lang ang kaya nyo, napakalaking milagro naman mangyari na ang lifestyle mo nasa level ni Bill Gates. In the meantime, mahal ang pagkain. Para sa akin, ano ba itong pagkain natin? Kulang na lang signature, parang designer, ang mahal. Diba? Pero Pilipinas to, agricultural country, ang mahal ng pagkain natin. Ano pang mahal? Tubig. Hindi naman Evian ang iniinom natin, di ba? Hindi naman sparkling water from France. Hindi. Tubig ng nawasan na kailangan nyo pang i-purify kasi hindi sila maabala para doon. Hindi lang yun. Kasalanan pala natin kung bakit madumi ang tubig natin. Tinigap ko yan dati. May reklamo kami dati sa NWSS. Bakit kami gumagastos
para i-purify yung tubig namin. Dahil nung nagtatrabaho ko sa Manila, may E. coli yung tubig namin sa opisina. Government office yun. Gusto ko talaga i-demanda yun. Kasi E. coli, ang pinaka... Alam niyo yung bacteria na yan ang galing sa human waste. Okay? Hindi man lang nila ma-assure. So, bilang residente, tinanong ko sa MWSS, bakit kailangan ko pang i-purify yung tubig samantalang sa kontrata ng mga water service providers, nakalagay doon, 24/7 supply of water, potable water. Dapat yung tubig na lumalabas sa gripo na iinom natin. Pero hindi. Alam niyo kung bakit daw? Kasi luma yung mga pipes natin sa bahay. Tayo may kasalanan. So kahit bagong-bago yung bahay mo, kasalanan mo kung bakit hindi malinis yung tubig natin. Pero noong January 2024, nagtaas na naman sila ng presyo at 2 beses nagtaas ng 2023. Noong 2024, January, nagtaas na naman sila kasi yung dati yung mga rate adjustment. Sa kontrata yan. Ang ibig sabihin ng rate adjustment nila ay dahil sa dami na daw nilang improvements sa water service, doon sa mga pipes na bago daw, sisingilin nila sa atin. So, i-adjust yung presyo para makarecover sila sa investment nila. Uy, pinabayaran natin yan. So, buti sana kung meron silang inventaryo ng mga bago nilang ginawa, kaso wala. Kasama sa inventaryo, yung nadatnan nilang equipment at saka mga pipes na nilagay pa panahon ng Amerikano. Pati yan siningil sa atin. Bayad na natin yan, matagal na. By the way, bayad din natin yung mga dams na hindi pa nagagawa. Nasingil na po yan sa atin. January, may bago sila. Well, hindi siya bago. Bago na naman. Siningil tayo ng rate adjustment dahil sa El Nino daw. Pero, sige, din summer. Nagkulang nga. Natuyuan tayo ng tubig. Hindi masyadong malala, no? Pero, kasi sa kakakulit namin sa natin, na mga taong bayan, kulit ako ng kulit sa mga rally, tubig, presyo ng tubig, nagmamahal. Hindi nila masyadong mabraso. Pero nung natapos ng summer, tapos ng tagtuyo, binabaha na tayo, hindi naman nila binabaan ang presyo ng tubig natin. Hindi, permanente na yan. Next year, sasabihin nila uli, ay magsa-summer na, matutuyuan na naman tayo ng tubig. Mag-rate adjustment na naman tayo. Yung mga loans nila, kasi may loans sila nung tinayo nila yung water companies. Malaking loans. Kapag nagbago yung exchange rate ng dollar to peso, dollars yung mga loans nila, pag nagbago yung exchange rate ng dollar to peso, bumagsak ang peso, sisingilin nila yung rate adjustment. Tignan nyo yung presyo na yung kaya hindi nila masyadong ina-itemize yung ating water bill kasi sasama talaga loob natin eh. Yun ang tinatawag na yung currency exchange adjustment. Pag lumakas ang dollar, may a-adjust na naman sila. Kasi mahihirapan daw sila magbayad ng kanilang mga loans. O diba? Pati yung loans nila, tayo nagbabayad. Pero, pag baliktad yung rate adjustment, lumakas ang peso, or humina ang dollar, hindi magbabago. Yung hindi bababa ang presyo ng tubig. So, noong panahon ni Duterte, hindi sila makaporma kasi natatakot sila. Sabi ni Digong, pati-take over ko yan sa military, umayos kayo. So, pinababayad sana nila yung mga dating nila sa atin,
na ayaw pataas. Hindi natin pinayagan yung mga rate adjustments noon. Nagdemanda sila sa Singapore, nanalo sila ng millions of dollars. Pagdating ng Presidente Duterte, ay waive na lang po namin. Hindi na babayaran ng Philippine government. Inisingil nila ngayon sa administrasyon na ito. One way or another, they're going to get it. And bakit? Sino ba may-ari ng mga water companies? Pangilinan sa isang side, Ayala dun sa isang side. Metro Manila yan. Sa probinsya, Bilyar. Kaalyado ba nila? Yeah. Campaign contributors lahat yan. Paano yan? Paano tayo maniningal? Paano bababa ang presyo ng tubig? So pagkain, tubig. Kulang na lang i-tax nila yung hinihinga natin eh. Wala pa lang sila nag-iisip ng batas kung paano nila gagawin yan. Pero, next. Transportation. Ano ang improvement sa transportation ngayon? Wala. Pinatigil nila yung trend. Alam niyo ba yung PNR? PNR is the cheapest mode of transportation na inaasahan ng mga workers natin na nanggagaling ng Laguna. From Los Baños to Tutuban, 23 pesos lang. Sipin yung laking ginhawa. Napaandar yan, panahon ni Duterte. Ilang buwan lang into the Marcos administration, pinatigil. Inausap ko yung dating PNR. Sabi ko, pinatigil yung PNR kasi daw ginagawa yung North Rail. May para... yung North Rail. Daw. So, 5 taon, matitenga ang PNR. Wala ka na ng North Rail pa, ginagawa pa lang, wala ka ding PNR. So, anong sagot para dun sa mga nagre-rely sa PNR? Sabi nila, hindi magdadagdag kami ng bus. Hindi nila sinabi, hindi naman nila pabababaan ng presyo to 23 pesos eh. Bukod pa nun, traffic. And eventually, nagkalimutan. Nadagdagan ba ang bus papunta na Laguna? Wala. Binaon nila sa limot. Maandal ba ang North Rail? Hindi natin alam. Sabi ni PNR manager, ng panahon ni Duterte, hindi kailangan patayin ng PNR para ipatayo ang North Rail. It's a matter of scheduling kasi stages ang pwedeng gawin. Hindi nila ginawa. Pagkain, tubig, transportation. Kuryente, kamusta? Tatakot na ako sa bill eh, ng kuryente ko. Kasi nung summer, understandable yan, chef. Ang init nung summer. So, ka-aircon ka. Nung hindi na summer, ito, inuulan na tayo, maginaw na uli sa gabi. So, Cubao kasi maginaw eh. So, maginaw na sa gabi, papatay na ako ng aircon. Bakit hindi bumabay yung kuryente ko? Yung tubig ko nga, pag yung binabayan ko, kala mo 10 yung swimming pool ko eh. Grabe na. Totoo ha, ang ng tubig. Well, 10 ang swimming pool kung yung panahon na nag-umpisa ako nagbayad ng water bill. So itong mga ordinaryo natin mga reklamo, na dapat inaasikaso. Ano ang pangako nila sa atin? Ayuda. Yung circus sa Senado at saka sa Kongreso, yan ang entertainment natin ngayon. Pero yung ayuda, tingnan nyo 800 billion ang binigay nila. Pinamimigay daw. Okay daw. Di natin alam kung napapamigay talaga lahat yan. Pero 800 billion yan na nawala sa infrastructure projects natin. Nawala yan sa mga developmental projects. Nawala yan dun sa mga loans na pwedeng ibigay para sa mga micro, small, medium-scale industries and businesses. Nawala yan in terms of service ng taong bayan para sa taong bayan. Nawala yan sa healthcare. Hello, 90 billion, kumusta naman?
Pero alam niyo kung ano yung tumutuloy? Charter change. Kasi tumutuloy na po uli, lumilitaw na naman sa social media, yung signature sheets na hindi nagbago. Tinutuloy po yun at akibat ng pamimigay ng ayuda. So matagal na po natin sinususpetsya na kaya nagpapamigay ng ayuda dahil nagpapapirma. At ayun na nga yung nangyayari sa ibang lugar. Para saan yung charter change? Hindi nakalagay dun sa pinipirmahan kung ano exactly ang babaguhin nila. Binago lang nila yung paraan kung paano babaguhin ang saligang batas. Kung mawala yung boto ng Senado, kung ang isang Senado, imbis na boto ng Senado at boto ng Kongreso, kada Senador, kada Congressman, tigi-tigisang boto. Lugi tayo doon. Alam niyo kung bakit? May mga kakampi pa tayo sa Senado. Sa Kongreso, wala na. Or halos wala na. Minority, siguro 5. Diba? Si Kong Pulong, si Kong Mungab, Kong Marcoleta, Kong Bautista. Sino pa ba? Andiyan pa ba si Alvarez? King Kong. Yes, tuloy-tuloy naman po yung chat na yan. Kasi yan, nandyan po. Lalo na po yung People's Initiative. GMA Nandyan minsan, po. oo, minsan hindi. So talagang, ano lang, pinapalamig lang na ng konti, tapos babanatan na naman dito. Sinong defensor? Wala tayong defensor. Wala. Si Kimbo. Si Kimbo daw. Si Kimbo sa kanila. So, di ba, wala tayong kakamati sa ano. Pero sa Senado kaya pa. So, kung matablahan ng Senado, ang Kongreso, hindi nila ma-railroad yung mga kagustuhan ng Speaker. Speaker. In fact, kung titignan ninyo yung pinopropose nilang charter change, kahit daw isa, whether Speaker of the House or Senate President, pwedeng manawagan sa pagbabago ng saligang batas. Kiberna yung isa. Dati, kailangan mag-concur yung dalawa. Ngayon, tapos kailangan mag-concur ang Senate at ang House. Or at least yun ang interpretation natin. Ang gusto nila, kahit House lang, pwede nang manawagan. Kahit Speaker lang, actually. Pwede nang manawagan ng pagbabago ng saligang batas. Ngayon, pag tinignan niyo yung saligang batas, dalawa yung paraan ng, tatlo, dalawa na lang pala. Dalawa yung paraan ng pagbabago ng saligang batas. Constituent Assembly at saka Constitutional Convention. Constitutional Convention, mag-i-election tayo, mamimili tayo ng mga representante nating uupo dun sa convention. Sa Constituent Assembly, sila ay uupo bilang tagabago ng saligang batas. So, mas tipid daw yon at mas posibleng mangyari. Kasi kung sino na yung nakaupo, sila din daw yung representante natin na magbabago ng saligang batas. Sa totoo lang, itong mga to, pagkakatiwalaan niyo ba? Hindi lang sa pagbabago ng saligang batas, hindi ko sila pagkakatiwalaan maghatid ng merienda sa kaibigan ko sa kanto eh. Baka mawala. Hindi, maliwanag na may 3 kolumnista na nagsasabi na maabot na tayo sa punto ng failed state. Ano yung failed state? Kapag ang political or economic system ay hindi na umaandar, na nakokontrol na lang tayo or nagfe-fail na yung gobyerno. Hindi na sila effective. Sa totoo lang, hindi ko na nga sasabihin na approaching eh. Kasi anong serbisyo ang nabibigay sa mga mahihirap? Alam niyo bang isa sa unang natanggal, dito masama yung loob ko eh, kasi nandun pa ako, nakaupo pa ako na. Isa sa unang natanggal yung 100 million ng PGH kada buwan. Una yung nawala. Kasi si Digong lang yun eh. Galing yun sa President's social fund, yung kumbaga yung confi funds or hindi confidential. Meron parang pork barrel ng presidente. Tawag nila the Presidential Social Fund. Inuubos niya ni Presidente Duterte noon at nilalagay sa iba't ibang mga ospital, mostly sa PGH. Noong una yung binigyan ng PGH, magkano bang binigay niya?
parang 150 million yung first na bigay niya sa PGH. Sabi ng mga taga-PGH, Mr. President, thank you for the 150 million. Sabi niya, may 100 million pa. Uy, thank you Mr. President, may 150 kami, may 100 pa. Sabi niya, hindi. 150 yung una, pero 100 every month after that. Kulang na lang daw, himatayin sila. So, by the third month, ang kwento sa akin sa PGH, Ma'am, nauubusan na kami, naubos na yung wishlist namin. Naghahanap na kami ng pagkakagastusan. Pero for the first time, yung mga doktor nila hindi dumudukot sa sariling bulsa para sa mga pasyente. Kasi minsan, yung brother-in-law ko kasi graduate dyan eh. Pag dinadalaw namin sila noon, minsan, sabihin sa atin, may barya ka ba dyan? Kasi kulang yung pambili ng gamot for the day. So can you imagine na yung mga doktor naaawa sila kasi walang pangbayad, gagamutin nila. Pero pagkaalis, hindi makakabili ng antibiotics, babalik lang daw yan. So hahanapan pa nila ng pambili ng gano'n ng mga basics. Nawala yan noon, panahon ni Duterte. Nawala yung pila sa labas. Kasi dumami yung mga pagkakataon na nagagamot sila, nakakaalis kagad. Bilis ng turnover. Tapos, sabi nga nila, mas natuturuan sila kasi pwede na nilang asikasuhin yung totoong paraan ng paggagamot. Hindi yung para daw silang giyera dyan sa PGH noon. Na you make do with what you have. Noon, but the PGH is just one. May mga ibang ospital yung nag-benefit din. Ang PCSO noon, wala kang winner of the week. Walang millionaire of the week. Okay? Meron sila, programa talaga, karamihan ng kanilang pondo pumupunta sa pagbibili ng gamot para doon sa mga pasyenteng mahihirap. Kulang pa rin yan, considering ang daming Pilipino. Pero, ang laking ginhawa. Yung makaramdam ka ng zero na hospital bill. Naalala niyo yun? Maraming nagpo-post nun sa social media na inatake yung tatay. Pagkatapos ng hospital, palabas na sila, nakakatog na sila, titignan yung bill. Paglabas ng bill, zero. Sagot na po ng gobyerno. First hospitalization. Yun yung tawag nila dun sa programa. Sa unang hospitalization mo, combination ng PhilHealth at mga contributions nga galing sa President Social Fund, PCSO at PAGCOR, kaya nilang mag-zero ng ilang pasyente. Ngayon, ang balita natin ay 90 billion na nanggaling sa PhilHealth na dapat pinakikinabangan ng taong bayan, gusto kunin ng Presidente, bibigay daw na ayuda. Bakit pinagkikwento natin itong mga to? Kasi nag-fail ang ating mga opisyal. Nag-fail. Nabudol tayo. Sa madaling sabi, nabudol ba kayo? Yes! Tama. Budol kami. Budol. Nabudol tayo kasi itong mga pangako, kasi murang bigas, healthcare, aasikasuhin ang poverty, continuity, ayan, pabahay. May story ako sa pabahay. Tinanggal yung libreng sakay sa EDSA carousel. Yung isa sa una yun. Actually, Opo. sa 4th month yata tinanggal. Opo, bago lang kasi po alam yan. ko nung pumasok ka, pinag-meetingan namin yun. Oh, yung Sabi libreng ko, sakay. Mr. President, we cannot take that out. Matagal na. In your first month of office, libreng sakay. So, tapos dapat pagka ni-reinstate yung pamasahe, dahan-dahan. Hindi mabibigla yung mga tao. May ibang paggagamitan ng pera. Hindi pa natin alam. Tapos kagabi nag-concert kasi birthday. Attorney, totoo ba nandiyan yung Duran-Duran? Oo. Totoo. Inamin na nila. Confirm. Confirm na. Nasa statement ng PCO kanina. Wow. Ilang million po yun? 57 million ba? Grabe, no? Yes, that's true. Parang So, ganun. ayan mga kababayan po natin. Ang galing ni Duran-Duran Ang kumanta. sama niyan, hindi pa tayo inimbita. What I mean is,
Nasa ng mga public concerts? Wala, di ba? Pero birthday niya, namigay sila ng fast food daw para sa mahihirap. Pero ang kinain nila doon, iba syempre. Ramdam natin yon, iba sila. So pinag-uusapan natin dito kasi baliktad yung tatsulok. Nakikita natin na rampant ang walang check and balance. Naging napaka-powerful ng Kongreso. Paano nangyari yun? Napaka-powerful ng mga tinaguriang public servants. Walang service, ang dami-dami nilang pera. So madaling sabi, lahat ng mga gains ng mga dating administrasyon, mga dating administrasyon, dahan-dahan na na-erode. But at the same time, panay ang trabaho nila to maintain power, to stay in power. Kaya nga po may silkus sa Kongreso, may silkus sa Senado. Ang purpose niyan is to stay in power. Hindi nila kakayanin manalo ng eleksyon kung sabihin ni dating Presidente Duterte, huwag niyong iboto yan. So para matanggalan ng credibility ang mga Duterte, kailangan trabahuhin sila. At hindi lang sila, pati mga kamag-anak, kaibigan, associates, yung mga tumutulong sa kanila, former cabinet officials. Kaya nga target si Attorney Harry ngayon. Kaya kami target lahat. Maswerte ako, una ako eh. So, hindi pa sila marunong at tinanggal lang sa akin trabaho. Not once but twice. Nawala na, okay lang sa akin, wala sa gabinete. Politika yan, there can be many reasons for that. Pero yung pupuntahan ka sa private mo na trabaho, tatawagan yung boss mo at sasabihin tanggalin yan. For no other reason other than the fact na galit daw si First Lady sa akin. Kahit sabihin pa natin hindi eh. Parang kung ganun kayo kataas. So at some point, tayo nasa-survive natin. Tayo mga nandito, nasa-survive natin. Pero there are 20 million people, families here in this country na aabot sa punto that they will not be able to afford the basics of living from day to day. Kasi ang tinarget nila for their neglect ay yung pinaka-basic na pangangailangan natin, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet na sinabi na ng UN na isang human right. Pupugak-pugak at napakamahal. So at wag pa, parati nila magsisinungaling pa sila sa atin. Information is also a basic human right, kaya nga internet is a human right. Yun, tama. They deny us information in many ways. Number one, by corrupting the media. Number two, by setting trolls on us. Ang sama nga ng tools, pag tinignan niyo yung page ng Presidente, ChatGPT ang sumasagot. Or AI ang sumasagot. Halatang halata. Not only are they failing or letting us down, they are outright enemies of the public. Hindi lang tayo pinapabayaan, outright ginagawa tayong mahirap. It's not enough para sa kanila na mayaman sila. Kailangan mahirap tayo. Ulitin ko ha, this is intentional on their part. Kasi pwede silang yumaman by taking over the private businesses, which they are also doing. But when you take over the public fund, you deny the public not just services, but the opportunity to better ourselves. Walang aangat sa lipunan na ito. Kasi nga hindi enough na powerful sila, kailangan powerless tayo. Hindi enough na mayaman sila, kailangan mahirap tayo. And they don't really care. We're there to pay our taxes. Yun lang ang pakinabang nila sa atin. And for the rest of the time, we merely exist at saka we are an annoyance. Sipag magsakon ng LPN. Sagabal tayo sa kanila. Ay, ang ingay na naman itong mga hampas lupa. Di ba?
Bakit daw tayo ganyan sa social media? Anak ng At pag naiinis sila ng lubusan, yung danger, yung pagkakataon natin magsalita. When people go to jail for what they're saying, this is now, they're no longer a government. They are now enemies. So at some point, kailangan natin isipin kung ano ang gagawin natin. What action do we take? So, ang suggestion ko is, as we are doing now, magparami tayo and mag-organize. Tama, tama. Because together we're strong. Tama yan. Together we can do not just change the way they look at us, but actually change our governance. Yun lang po. Maraming salamat.